Formal na pagbubukas ng klase, personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila bilang bahagi ng kanyang layuning tiyakin ang ligtas at maayos na pagsisimula ng school year. Pinangunahan ng Pangulo ang isang interactive learning session kasama ang grade 1 students gamit ang flashcards upang hikayatin ang pagbabasa at aktibong partisipasyon. Today is the first day of the school year 2025-2026. We expect most of the learners, if not all of them, are already in school this morning or this afternoon, depending on their shifts in some regions. But for the others, this is the start of a very productive school year for our Filipino learners. We've made several preparations. In fact, the preparations were intensive in the sense that even prior to the Brigada Eskwela, which transpired last week, the teachers, the principals, and the school personnel were already looking at how we can make our schools really clean, really ready for our learners. Several kits have already been distributed to our learners here in DepEd NCR, just so that we can assure our parents and our stakeholders that our schools are ready for this school year. Sir, Mr. President, thank you very much for continuing to support education and making it a priority. Napakasaya namin dahil sa dami-dami ng paaralan, ang paaralan namin Epifanio de los Santos yung napili ng Presidente. No? Napakalaking impact nito kasi it boosts the morale ng lahat ng mga teachers na parang napapahalagahan pala kami ng Pangulo sa mga ganitong at hindi kami nakakalimutan. Actually, nararamdaman na po namin na napakalaking tulong ng pagtanggal ng mga administrative tasks dahil po kaming mga guro ay talagang nakafocus na sa pagtuturo. Parang bumabalik na kami sa classroom. Unti-unti na po namin nararamdaman. Actually, last year pa po, naramdaman na namin yung paggaan ng aming mga trabaho. At yun, nabawasan na at naging mas malinaw kung saan yung mga boundaries at duties namin. Hindi niya pinapabayaan ng mga guro at ang mga mag-aaral sa pagbibigay ng mga learning resources na nararamdaman po namin, mga smart, lahat po kami mga guro. Hindi mo lahat, pero more or less 80% meron na pong smart TVs na ibinigay ng pamahalaan na malaking tulong po para makapagturo kami ng mas maayos. Para po sa aming mahal na Pangulo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng inyong mga nagawa para sa amin at gagawin pa. Ramdam po namin kung gaano nyo kami pinahalagahan at sana po wag po kayong magsawa na bigyang pansin at pakinggan ang mga boses naming mga guro sa lipunan. Kami sa DepEd, nakaka-boost ng moral namin na concerned si Pangulo sa edukasyon at nandoon yung suporta niya sa amin. Napakalaking bagay. Tingin ko ganun din sa mga guro at principal natin, mga school officials natin. Well, yung Brigada Eskwela, nag-1 week preparations tayo. Papasalamat tayo sa lahat ng tumulong, napakarami sa pribadong sektor ang tumulong. At pangalawa, yung summer programs natin. Nag-roll out tayo ng mga reading programs dahil yan ang gusto ng ating Pangulo, nakafocus tayo sa basics at para progresibong natututo ang ating mga bata. Sabi nga ni Presidente sa kanyang SONA, ihanda natin yung mga bata sa digital classroom, hindi lang sa classroom nung nakaraan, kundi yung paggamit ng mga makabagong teknolohiya dahil alam niya, yun ang makakapagbigay sa kanila ng trabaho, makakapagbigay sa mga bata ng magandang kinabukasan. So yun, pinagtuunan namin yun, yung pagbibigay ng laptops, ng tablets, pagtuturo ng teacher ng computer, ng mga bata. Dito nga sa school na to may Khan Academy. Yun yung popular na software sa buong mundo, educational software. At doon di na mahihirapan si teacher dahil yung lesson plan niya nakahanda na doon. At doon naman sa panig ng ating mga teachers, matagal ng instruction ng ating Pangulo na pagaanin yung kanilang mga trabaho dahil gusto niya makafocus sila sa kanilang teaching duties doon sa pagtuturo talaga. Kaya yung halos kalahati nung reports na kailangan nilang gawin, tinanggal na po namin. Sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong suporta. Alam namin, lagi kayo nasa likod namin at bawat request po natin ng ating mga eskwelahan, ng ating mga teachers, pinagbibigyan po ninyo. Tulad ng 20,000 new teacher items, yung 10,000 new administrative officers. At by the end of 2026, lahat po ng eskwelahan, public school sa buong Pilipinas, may admin officer na po. Napakalaking bagay po sa ating mga teachers, sa ating mga eskwelahan at sa ating mga bata. Maraming salamat, Mr. President.
Sa pagpapalawak ng akses sa dekalidad na edukasyon, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Sa ilalim ng programang ito, binibigyang pagkakataon ang mga Pilipinong may sapat na karanasan sa trabaho na makapagtapos ng degree kahit hindi sila sumailalim sa traditional classroom instruction. Through this act, we now have a clear and structured way to recognize the prior learning of individuals, be it from years of work or because they have taught themselves these skills, and match that with an academic equivalency. Huwag kayong humintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every Filipino has a chance to be recognized, to grow, and to succeed. Upang personal na inspeksyonin ng pinsala at tiyakin ang mabilis na pagbangon ng paaralan. Sa kanyang direktiba, ipinag-utos niya ang agarang aksyon ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara para maibalik ang ligtas na kapaligiran sa paaralan. Yun ang mas madali dahil kagad mabibigay na natin yung mga computers. Ngayon pa lang may dala na tayong 10 computer para sa eskwelahan. Pero yung mas kailangan pag-aralan, ano yung next steps dito sa nasunog na gusali dahil napakaraming apektadong estudyante. So ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng 1 taon ayon sa DPWH. Dinagdagan na po yung classroom para yung dagdag na estudyante o yung pangangailangan dito sa populasyon, lumalaking populasyon, ay matugunan na rin. Yun ang problema natin sa NAIC, sa QC, and everywhere, pretty much all urban areas, yung buildable space po. Yun ang malaking problema po ng departamento. Wala na po kaming buildable space. May mga pribadong entities at mayroon tayong spare na upuan, so binigyan natin ng upuan at saka nilipat po sa ibang building dito. Dito rin kasi nakabahay yung schools division. So yung schools division, binakante nila yung opisina nila para ma-prioritize yung mga estudyante. Immediately po, nagpadala po ng silya po ang DepEd Central Office po sa pamumuno po ni Secretary Angara. So nandun na po siya ngayon, ginagamit na po ng mga bata. Tapos today, nagpadala na rin po ng mga laptops at saka yung mga, kailangan pa po nila mga equipment na nasunog po dito. At hindi ko pa po na-check yung pero nakita ko po yung mga laptop. So maraming salamat po doon. And of course, meron na din po kami mga orbit funds. Nag-download po si Ma'am Carlene ng pera o funds para po doon sa immediate, kumbaga sa rehabilitation po nung area po. Kasi nakita po niya na kailangan po siyang konting hilamos at balik-bayan naman po yung mga parents, yung mga LGU, nandun po yung sanitation na department po ni Mayor, nandun din po. So madami po ang tumulong po talaga. Kaya nakakatuwa. Nagtanong po siya kung paano nangyari, ano nangyari. Sinagot naman po siya ng BFP. Sila na po ang maglalabas daw po ng statement tungkol doon. And then sabi niya, ano pa to, kailangan pa po bang i-rehab or papalitan na? At sabi niya nga po nung nakausap niya po yung mga engineers na pwede naman daw po siyang palitan na. So, yun nga po ang sabi niya, 4-story. Ang hirit ko po, dahil po yung aming conference room ay hindi na po namin magagamit. Nag-iisa lang po siya. Palagi po siyang hinihiram ng LGU, ROCO at saka Division Office. Ang sabi ko po kung pwede na yung pinakataas ay gawing conference room or conference hall para hindi na rin po kami mahihirapan na mag-meeting. Actually, siguro sasabihin natin na nasa cloud 9 ka kasi 'di ba nung nasusunog, nakapanlulo mo, nakakalungkot, talagang iniisip mo kaagad what if nangyari ito on the first day. And we were just thankful na walang tao
And then, nung dumating po siya, para bang sabi ko nga, at least one part of myself na na-realize ko na in every dark clouds, there is a silver lining. Talagang patotoo po ngayon yun. Sa ating mahal na Pangulo, BBM, maraming salamat po. Hindi po matatawaran po yung presensya nyo na po na nakipag-ano po kayo sa amin, nakidamay po ay malaking bagay na po. Pero pangakuan nyo po kami na ayusin nyo po itong aming building. Plus, mag-i-inspection pa po ang BFP po with the help po ng aming butihig mayor. Napakalaking bagay na po. And of course, nagpapasalamat din po kami sa aming DepEd Secretary. Nandito din po siya, dumadamay po sa amin. Sa lahat po ng mga taong po tumutulong at patuloy na tutulong po sa Kiko, maraming salamat. Pinangunahan ng Pangulo ang kauna-unahang Economy and Developing Council meeting. Sa pagpupulong na ito, inaprubahan niya ang 10 taong extension ng water concession agreements upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng malinis na tubig sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Kabilang din sa mga inaprubahan niya ang 2 pangunahing infrastructure projects na magpapalakas sa konektibidad at agrikultura ng bansa. Personal na binisita ng Pangulo ang mga pasyente sa National Kidney and Transplant Institute, kasabay ng paglulunsad ng bagong benepisyo ng PhilHealth para sa post-kidney transplant patients. Sa kanyang pagbisita, kinamusta ng Pangulo ang mga nasa hemodialysis center at ipinahayag ang suporta ng pamahalaan sa pagpapabuti ng serbisyo medikal. I am here today at NKTI to I'll have a look at the additional facilities, but also to start the new programs that we have instituted, wherein the coverage of PhilHealth for dialysis patients and for kidney transplant patients has been increased, and the coverage of PhilHealth pinakamataas talaga, one of the highest incidences of diseases in the Philippines is chronic kidney disease. So this is why we have responded in this way. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na natin mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. At tapos pinarami, bukod pa ron, hindi lang sa PhilHealth, pinarami pa namin ang listahan ng gamot para dito sa ating mga pasyente na VAT-free, hindi na magbabayad ng buwis pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. But in any case, until we improve the situation in our children's diets, our people's diets, we are here, the PhilHealth is here, the government is here, and we recognize the needs of our sick na kababayan and may karamdaman na kababayan para naman lahat ng kanilang pangangailangan ay matutugunan ng ating PhilHealth at saka ng ating mga facilities kagaya nitong NKTI. Itong bagong benepisyo naming nilalatag ngayong araw na to ay yung mga gamot na iniinom ng mga pasyente natin na nag-undergo na ng kidney transplant. Kasi pag nilagyan ka ng bagong kidneys, minomonitor yon kung yun ay gumagana, tapos tinitingnan din kung nakaka-impeksyon. Kasi binibigyan ka ng gamot na kung tawagin namin immunosuppressant para hindi i-reject ng katawan mo yung mga tin-transplant na bagong kidney sa'yo. So pati yung mga para sa autoimmune suppression, i-cover namin yun. Pati antibiotics, pati testing kung gumagana ang iyong kidneys.
pati biopsy kung kailangan i-biopsy. At hindi lang yun dun sa may nag-recipient, pati yung nag-donate, mamonitor din namin. Dahil aalamin din namin na hindi apektado yung pagdodonate nila. Para siguraduhin din natin na patuloy-tuloy nilang ma-enjoy yung buhay. So ito ay papublish namin bukas, tapos ang effectivity is after 15 days. At meron kaming gagawing kidney registry. Hindi nangangahulugang yung taga rito lang sa NKTI ang pwedeng mag-avail nitong package na to. Kahit po kayo ay na-kidney transplant sa ibang mga lugar o na-kidney transplant doon sa hindi pa accredited na Z-package provider ng PhilHealth, pwede pong mag-enroll yan. So lapitan lang po nila yung kanilang mga nephrologist, yung kanila pong mga hospital kung saan po ginawa yung kidney transplant. Kasi malamang-lamang po, i-affiliate din namin sila na touch point kung saan po ibibigay itong gamot. Ayon nga po sa utos ng ating Pangulo, nung ako po ay tinalaga, sabi po niya ay palawigin po ang benepisyo at tuloy-tuloy ang serbisyo. So marami pa po kaming binabalangkas na mga packages. At ang gagawin nga po ng administrasyon ko ay magpo-focus po kami dun sa tinatawag na primary care o preventive. So abangan na lang po natin. Ako si Ian Clarin, 9 years post-kidney transplant patient. At ito naman ang aking anak na si Ken Zachary, bali 4 months post-kidney transplant patient. Binanggit kanina ni Secretary na malilibre na ang post-kidney transplant medication, yung anti-rejection ng mga post-kidney transplant patient. Kaya kami ay tuwang-tuwa, lalo ako at si Zachary, na malilibre na yung aming gamutan. At hindi na kami mahihirapang maghanap pa ng pera o manghingi ng mga guarantee letters para lang magkaroon kami ng anti-rejection medication. Kaya ang pagtatrabuhan ko bilang tatay ay mapupunta na sa kanilang sa pangangailangan ng aking mga anak, sa education, sa aming mga basic needs. Kaya tuwang-tuwa po kami. Maraming salamat po, Mr. President, PBBM, Bongbong Marcos, sa inyo pong ginawa po ito para sa aming mga post-kidney transplant. In behalf po sa lahat ng pasyente po ng NKTI, sa aming mga post-kidney transplant, maraming salamat po. Wala po kayong idea kung gaano po kalaking bagay po ito para sa amin. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang School Connectivity Drive ng Flora A. Ilagan High School sa Quezon City. Sa kanyang pagbisita, nakipag-usap siya sa mga estudyante at guro, kabilang na ang mga mula sa malalayong lugar upang ipakita ang konkretong hakbang ng pamahalaan sa pagpapalakas ng internet connectivity. Tiniyak din niya na walang mag-aaralang maiiwan sa digital na pagunlad at ang bawat kabataang Pilipino ay magkakaroon ng pantay na oportunidad sa makabagong edukasyon. Utos ng Pangulo, lahat ng eskwelahan ng DepEd dapat nakakonekta na sa internet. So papunta na po tayo doon. So si Seksani at saka kami, DepEd at saka DICT, nakikipagtulungan sa isa't isa para maabot yung gusto ni Presidente na bawat estudyante ba, maliban sa magandang classroom, dapat nakaka-connect sa internet ng maayos. Hindi lang yon, hindi lang internet. Dapat per classroom nakakapag-usap-usap sila digitally. Ang gusto ni Presidente, talagang ramdam niya. Ramdam ba niya yung kaligayahan ng mga bata, tapos ramdam din niya kung ano pa yung kailangang i-improve. Kaya kami sa gabinete, inuunahan na namin yung ikot. Tapos pag naikot na namin lahat yan, sinasamahan din kami ni Presidente. Para pagdating namin, nararamdaman ba ng public school na talagang may atensyon. Hindi lang yung secretary, kundi yung Presidente mismo. Pagdating sa bagong Pilipinas, hindi na natin pag-uusapan yung mga problema. Ang pag-uusapan na natin yung kinabukasan. Ano na yung next stage ng Pilipinas. So, importante na siya mismo nakikita na ng mga tao na umiikot. At importante rin na nakikita niya mismo yung mga tao. Malapit na po nating marating yung No Filipino Left Offline. Yan ang kabilin-bilinan ng Presidente. May teknolohiya na po tayo, may budget na pong inallocate ang gobyerno. Ang kailangan na lang po ng DICT ngayon is talagang execute. Malapit na po yan, hindi tayo maiiwanan. Hindi na rin kayo maghihintay ng matagal. Ito is para sa kinabukasan ng bayan. Kasi pag napabayaan natin yung mga kabataan,
wala tayong kinabukasan. Yan po ang pangarap ng Pangulo sa atin. Connectivity for everybody, and we start with the youth. Today we are going to be looking at the different schools that are online through the efforts of both DepEd and DICT, and to see how fast the connection is, what the concerns of the different schools. Most of the schools that will be coming online, they will be coming from very remote areas. Napakalaking bagay po na magkaroon ng internet sa isang paaralan. Para siya pong global library. Ang mga teacher po nakakapag-research sila. Ang mga estudyante po, they get access to quality, high-level education that's used all the way in the States, in Europe. And so to deprive our schools of that capability is something that we do not want to do. It goes against the very instruction of the Constitution of having quality education in the country. It's a very different experience when the President himself sees what it's like in our schools. And it's also a way of him showing that there is a direct connection of the national government to the teachers, to the students. I think DepEd and DICT will collaborate closely to ensure that 100% of our schools get internet connectivity. Hopefully, we're able to accomplish that before the year is over. Sa panahon po ngayon, napakahalaga ng internet connectivity at access ng ating mag-aaral at ng guro po sa ating paaralan. Ang technology connectivity po ay hindi na ito isang luho, kung hindi, ito na po ay pangangailangan ng ating mga mag-aaral at ng guro. Sa ngalan ng buong Flora A. Ilagan High School, kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa personal po na pagbisita. Ito po ay nagpapakita ng inspirasyon at lakas ng loob po sa amin para mas pag-ibayuhin pa po ang pagtuturo sa mga bata, ang pag-aaral ng mga bata, at para po sa ating community na mas mapalakas po ang edukasyon po natin. Sa kanyang working visit sa Japan, nakipagpulong ang Pangulo sa Japanese tourism partners sa Osaka. Inilahad dito ang mga oportunidad para palawakin pa ang turismo ng Pilipinas sa merkado ng Japan. Katuwang ang mga airline, tour company at iba pang sektor. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapatatag na ugnayang pangturismo sa pagitan ng dalawang bansa. President Ferdinand R. Marcos Jr. has taken the time to meet with our travel and tourism stakeholders here in Japan, who have been our very instrumental partners in ensuring that Japan continues to be one of the strongest source markets of the Philippines in terms of inbound travel to our country. In fact, they're ranked at number 3 in terms of the number of people that are coming into the Philippines. The President communicated to our travel and tourism stakeholders his prioritization of tourism development by ensuring the improvement of infrastructure, mentioning the privatization of our main gateway, the NAIA airports, as well as our regional airports, with the intent of being able to usher in Japanese tourists directly to our island destinations. And this was received very well by our Japanese stakeholders, especially considering that our data shows that Japanese travelers favor Cebu, Palawan, Boracay, Bohol, and are also very interested in other emerging island destinations across the country. The President has also given his assurances of our government's continued prioritization of connectivity. Apart from having constructed and expanded over 700 kilometers of tourism roads across the country, has been the aggressive efforts towards recovering our flights coming into the Philippines. And this we have seen with great optimism, especially for Japan, where the connectivity to the Philippines has now fully recovered. And so the challenge for us is really to be able to deepen our partnerships with the tourism stakeholders so that the Japanese tourists coming into the country are able to have experiences in the country that will encourage them to stay longer and come back again and again.
And this is also one of the things that was discussed during the meeting, that the Philippines is meeting the demand of Japanese tourists to have more experiential travel in the country. And we're grateful that the President has highlighted the Department of Tourism's Philippine Experience, Heritage, Culture, and Arts Caravans, which provides emerging and lesser-known destinations with opportunities to present the highlights of their destinations, apart from our beaches, our mountainscapes, and sanctuaries, are also the diversity of our regional ethno-linguistic groups, the products of our communities, as well as our festivals, our food, our music, our history, all of these unique components of Philippine tourism that are emerging as strong value propositions for travel from the Japanese market to the Philippines. Nakipagpulong din siya sa ilang mga nangungunang kumpanya sa Japan upang talakayin ang planong pamumunuhan para sa Manila Waste to Energy Project na makatutulong sa mas malinis at efficient waste management sa bansa. Bukod pa rito, layunin ng pakikipagpulong ng Pangulo ang palakasin pa ang kooperasyon sa shipbuilding industry. So we're quite happy, that every time the President comes, he really makes time to take a few meetings with Japanese companies that have made significant investments in the Philippines. So once again, he will be meeting with two of these companies. They're involved. One is involved in waste to energy, and the other is involved in shipbuilding in the Philippines. So of course, that's very important to us. Number one, it will bolster investor confidence. We feel that he's able to talk to them and discuss issues or other plans that they may have. It's also an opportunity for us to secure more jobs for Filipinos. And one other important thing is that we want to happen is, aside from the investment, is that there will also be technology transfer. So those are some of the things that the President will be talking about. Binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Pavilion sa World Expo Osaka 2025. Natampok ang likhang sining, kultura at kwento ng mga Pilipino sa isang makabago at multisensory na pagtatanghal. Sa kanyang pag-iikot sa Expo, nasilayan ng Pangulo ang mahigit 200 handwoven panels mula sa mga lokal na mga hobby, na mga likha ng sining na sumasalamin sa yaman ng kultura ng bansa at pagkakakilanlan. Nagkaroon din ng meeting ang Pangulo kasama ang mga opisyal ng Japan Aerospace Exploration Agency upang pagtibayin ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan sa larangan ng space science and technology. Pinuri ng Pangulo ang naging ambag ng ahensya sa matagumpay na paglungsad ng mga microsatellite at nanosatellite ng Pilipinas gaya ng Diwata at Maya series. Sa kanyang pagharap sa mga kapwa Pilipino sa Osaka, Japan, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Filipino-Japanese youth sa pagpapatuloy ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Lalo't papalapit na ang ika-70 anibersaryo ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Binigyang pugay din ng Pangulo ang sakripisyo ng mga unang henerasyong Pilipino sa Japan na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. When Japanese Prime Minister Ishiba visited the Philippines last April, we had the opportunity to affirm the importance of our bilateral relations, especially because we will be celebrating the 70th year of robust diplomatic relations between Japan and the Philippines.
I speak to all our kababayans, especially our youth, who play a part in our dynamic and enduring ties with Japan. Through you, we continue to write new pages in the history of the relations between our two countries. Through you, the spirit of friendship with our Japanese friends continues to thrive. We have every chance through you to build even stronger connections and shared values for a mutually stable, secure, and prosperous relationship between our two countries. This is why I hope you will join me and the Philippine nation in helping our community here in Japan to grow even more in love with the Philippines, to learn and embrace fully your Filipino identity, to support our nation's aspirations for unity, for peace, and for prosperity. As our forefathers, the heroes of the Philippine Revolution, have sacrificed much to give us this freedom that we today enjoy, it is our duty to honor that hard-won gift. Tungkulin natin bumuo ng isang kinabukasang karapat-dapat sa ating lahat. Isang bayang pinapanday sa tapang, pag-asa at pagmamahal. Ang isang bagong Pilipinas. Sinusuguro po natin na ang ating gobyerno ay may sapat na pagkakataon na naghihintay para sa lahat ng OFW na nais umuwi at tuluyan ng manirahan sa Pilipinas. Hangad din namin maging maayos ang inyong pagdating at pag-alis sa ating bansa. Kaya naman, naglaan tayo ng OFW lounge sa airport para may lugar kung saan pwede magpahinga. Masigasig din ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansang tumatanggap ng ating manggagawa para makabuo at ng bilateral labor agreement upang matiyak natin na ligtas at makatao ang trabaho at nabibigyan ng pagkakataong umunlad ang ating mga kababayan. I recognize the weight of your sacrifice and the strength that it takes to provide for your families from afar. And that is why we will never tire of honoring you and finding ways to improve your lives. You are at the heart of our government's efforts, and you deserve not only our gratitude, but you deserve our full support.